na takot silang matalo eh. Wala kasi silang panlaban eh. Kaya ginagawa nila ang lahat ng kaparanan para ma-disqualify si Inday Sara. Eh hindi mo ma-disqualify dahil walang ebidensya. Yan ang unang-una sa walang ebidensya. Inihayag ni Senator Erwin Tulfo na posibleng mahikayat ng minority bloc ang dalawang senador mula sa majority bloc na umano'y disgusted sa nangyayaring kaguluhan sa Senado. Hindi niya pinangalanan ang mga ito, ngunit sinabi niyang maaaring hindi sila kabilang sa mga pro-Duterte senators. Ayon kay Tulfo, kinakausap na ng minority bloc ang naturang mga senador bilang bahagi ng tangkang mabawi ang liderato ng Senado matapos mapatalsik si dating Senate President Vicente Soto III. Binanggit din niya na bumisita si Senator Loren Legarda sa kanilang grupo matapos ang walkout noong Martes. Ngunit sinabi umano nitong may mga bagay pa siyang kailangan ayusin. Ano po ang nakikita niyo dito, Attorney Sal? No, ito naman si Lou Bender. O, kaibigan kaya pero hindi na. O naman. O naman. Chismis. Iintriga ka pa. Tama yung mga intriga nyo. Eh, yung pagpapalit, gaya ng sinasabi ko palagi. Eh, ordinaryo yung pagpapalit. At hindi yan tungkol sa impeachment. O, bakit kanyo? Hindi ba sinabi ko na sa inyo? 16 ang kailangan nyo ng conviction. Kahit na ipakulong ninyo yung lahat ng majority. Ganun pa rin ang bilang ng boto ng conviction, 16. 16 ang kailangan mo to convict eh. Kaya hindi nyo rin makukuha yan. At kung sakali man na makuha nyo, ibang usapan yan. Magkakalaban lang kayo saan? Sa eleksyon. At pagdating sa eleksyon, huwag niyong akalain na, although hindi ako naniniwala, talaga ako, never ako maniniwala na makukonvict niyo si Inday Sara. Masyadong malalim ang paghanga ng maraming senador kay Presidente Duterte at dito sa anak. Mga hindi lang yan inilalabas, pero pagdating sa butuhan, maniwala kayo, yung 16, wala yan. Hindi makukuha yung 16 mo. Kahit pakulong mo yung, nasa hindi ka makakuha ng 16. Wala. Panalo pa rin si Inday Sara. Ang problema sa kanila, ano ang problema pa ako sa kanila? Yes, Attorney. Takot na takot silang matalo eh. Wala kasi silang panlaban eh. Kaya ginagawa nila ang lahat ng kaparanan para ma-disqualify si Inday Sara. Eh hindi mo ma-disqualify dahil walang ebidensya. Yan ang unang-una sa walang ebidensya. Ang isang senador, o isang tao for that matter, pag nakitang walang ebidensya, hindi mo mapapaboto yan. Maliban na lang doon sa mga pusakal na galit, na mga naiinggit o ayaw o gustong manatili sa kapangyarihan. Yun lang mga bobotong conviction. At alam niyo na kung sino yun. Pero the rest, generally speaking, yung mga yan, mga independent-minded yan. May kanya-kanya mga sariling isipan yun. Yan, maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, iginiit ni Tingog Party List Representative Judas Isidre na dapat pagtuunan ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa halip na muling buhayin ang investigasyon sa flood control projects. Ayon kay Isidre, dapat hayaan ang Office of the Ombudsman na ipagpatuloy ang investigasyon at ipaubaya sa korte ang pagdinig sa mga kasong naisampa. Sinabi rin ni Isidre na dapat pairalin ang parehong due process at pagtingin sa ebidensya sa lahat ng kaso, kabilang ang impeachment trial. Aniya, ang mga shortcut at diversionary tactics ay lalo lamang magpapagulo sa usapin, kaya mas mainam na mag-focus ang Senado sa tungkulin nito bilang senator judges sa impeachment proceedings. Ano po masabi niyo dito, Attorney? Naku, isa pa yan. Palagi rin wala sa hulog ang mga pahayag niyang Isidre yan. Magtrabaho kayo dyan sa Kongreso. Kayo ang unang dapat natanggalin dyan eh. Maraming salamat, Attorney Sal. Samantala, muling nagsama-sama ang Filipino community sa Japan para iparating ang kanilang hinaing sa kasalukuyang Philippine government. Itinaon ang peaceful protest dahil nasa Japan ang Pangulo. Narito ang balita ni Guy Saito.
Mga isyu ng flood control projects at panawagan para sa transparency ang pangunahing agenda ng isang lawful assembly na inorganisa ng ilang Filipino groups dito sa Japan. Isinagawa ang aktibidad kasunod ng pagdating ni Pangulong Marcos Jr. para sa isang official visit. Hindi pinalagpas ng mga Pinoy sa Tokyo ang pagkakataon para iparating ang kanilang galit sa pamahalaan ng Pilipinas. Lalo pat nasa Japan ngayon si Philippine President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa isang 4-day state visit. Sa peaceful protest, kinontra ng Filipino community ang napabalitang pagsusulong ng Constitutional Assembly o CONAS para sa term extension ng kasalukuyang administrasyon, bagay na naunang inilahad ni Senator Amy Marcos. Sinisingil din ng mga Pinoy ang resulta ng flood control investigation. Karamihan kasi sa mga dumalo sa mapayapang protesta ay mula sa mga lugar sa Pilipinas kung saan palpak ang flood control projects. Sobra na po, BBM. Ang flood control na ninanakaw nyo, ibalik nyo na po. Sobra-sobra na po ang paghihirap. Marami na pong namatay. Ikinababahala rin ng mga Pinoy ang pagbabalik ng illegal na droga sa Pilipinas. Hindi raw kasi malakas ang anti-drug efforts ng Marcos Jr. government. Ang legacy ni tatay, no drugs, no corrupt, pero lahat binalik mo lahat. Yan ngayon. Sobrang paghihirap na ng bansa. Stress na po kami dito sa Japan dahil nagpapadala po kami ng pera sa Pilipinas at walang nangyayari. Sa pagpunta ni PBBM sa Japan ay lumabas ang resulta ng SWS survey kung saan naitala ang negative 15 net satisfaction ratings nito. Kaya ayon kay former Undersecretary Lorraine Badoy, nakakahiya ang pagbisita ni PBBM sa Japan. Kakahiya. That's how I feel. Nakakaya. And pumaharap siya sa isang gobyerno na napakaayos, no? Isang gobyerno na may dangal, isang gobyerno na hindi nagnanakaw sa mga mamamayan nila at saka talagang nagsisilbi. Haharap siya sa isang prime minister na mahal ng mga Hapon, tapos siya ang trust rating niya -15. Batid rin daw ng mga Pilipino dito sa Japan ang pagkakaiba sa reception ni PBBM at ni former President Rodrigo Duterte. Parehas daw nasaksihan ng Japan Philcom ang pagtanggap kay Marcos at FPRRD na dumalo sa bansang Hapon noong 2017. Nakakahiya, no, na yan ang hinaharap na muka ng Pilipino, a person na alam ng buong mundo of ill repute, mapangit ang reputasyon. At nahihiya ako bilang Pilipino. Nung si PRRD yung pumupunta dito, ano siya, well accepted, highly respected, is beloved by the Japanese people and highly respected by the Japanese leaders, by the Prime Minister, si Shinzo Abe at the time. Samantala para sa Japanese UN Human Rights Advocate na si Shunichi Fujiki, mas marami ng mga Hapon ngayon ang nakakaalam sa tinawag niyang political persecution kay dating Pangulong Duterte. Si Duterte ay nakakulong ngayon sa ICC sa The Hague, Netherlands dahil sa kasong crimes against humanity, bunsod ng kanyang war on drugs. We are giving a lot of information in different directions. So probably the government will hear about that. And so they are now trying to hear more than before. So this humanitarian ground, yes, his age is very advanced and also physically it's getting worse than before. So we need to save him in some way. Patuloy din ang panawagan ni Mr. Fujiki sa ICC na pagbigyan ng hiling na interim release ni FPRRD at dalhin ito sa Japan para magpagamot. Magpapatuloy rin daw ito na makipagtulungan sa Filipino community sa Japan para ipaabot sa gabinete, mga mambabatas at sa mismong Prime Minister ng Japan ang kaso ni FPRRD. I have been talking with some of the politicians about this issue, and they are very much interested to hear about the issue. Binigyan din ng mga organizer ng layunin ng kanilang peaceful assembly ay hindi ang manggulo, kundi ang paghingi ng malinaw na sagot sa mga tanong na bumabagabag para sa karamihan ng Pilipino. Mula dito sa Tokyo, Japan, Guy Saito nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. SMNI News. Ayun po, attorney, ano po masasabi ninyo sa ulat na ito? No, wala nang bago dyan.